pamilya na nabiktima ng nagdaang bagyo noong nakaraang taon, nabigyan ng libreng pabahay. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Patuloy umanong dumarami ang kaso ng suspected dengue sa Pangasinan Provincial Hospital. Kaya ang hospital bed, nagkukulang. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, napapadalas na itong pag-ulan kaya laging dapat natin bantayan ang ating kalusugan lalo na sa sakit na dengue. Dito sa PPH ay umabot nga sa mahigit 200 yung bilang ng mga naitatalang kaso ng suspected dengue ngayong taon. 3 araw nang nakakonfine sa Pangasinan Provincial Hospital ang 15 anyos na si Marvin Cayabyab na hinihinalang tinamaan ng sakit na dengue. Ayon kay Aling Leonarda, ilang araw na nilagnat ang anak at ayon sa doktor na sumuri rito, bigla raw bumaba ang platelet counts ni Marvin. Sa bahay siguro, sa school, ganun. Pumapasok, sir. Isa lang si Marvin sa mga dumaraming suspected dengue patients na naitatala ng PPH. Base sa August 1, 2016 monitoring ng PPH, nasa 32 suspected dengue cases ang kanilang naitala. Talagang sudden influx itong weekend ang mga dengue cases natin na suspect, no? Pero suspect dahil wala pa yung mga confirmation. Pero sa manifestations pa lang na nakikita namin, 70% is leading to diagnosis of dengue. Dahil sa dami ng mga pasyente, nagkukulang na rin ang mga hospital beds sa PPH. Ang ilang pasyente nasa hallway na ng ospital. Wala kami malaking magastos, kaya dito kami napag-meet. Kaya doon sa time na tumawag na ako ng support sa monoblock beds. At kung makikita mo yung hospital namin, lang nasa daan na sila sa ports. Kaya parang na kami mga refugee camp kako. Although, ginagawa namin ng paraan. Patuloy ang paalala ng health authorities sa publiko na panatilihin ang malinis na kapaligiran at malakas na resistensya para makaiwas sa dengue at anumang sakit ngayong tag-ulan. Sana nakita nila na mayroong lagnat yung anak nila, tapos may history na doon sa lugar nila ay may dengue, dalhin nila kaagad yung pasyente sa pinakamalapit na hospital o health center. CJ, andito tayo ngayon sa may Pedro Ward ng Pangasinan Provincial Hospital at kung mapapansin mo, may mga pasyente tayong nakikita sa ating likuran. Pero linawin lang natin na hindi lahat yan mga suspected dengue cases. Mga dalawa lang dyan yung nakikita mo sa ating likuran, yung may kaso ng suspected dengue at inaalam pa nga sa pamamagitan ng iba't ibang mga test. Sa tala naman na nakuha natin sa Pangasinan Provincial Health Office sa buong Pangasinan ay nakapagtala ng 1,284 na bilang ng mga suspected dengue cases sa buong Pangasinan mula dyan noong January hanggang August 1, 2016. Mas mababa yan actually doon sa naitalang bilang ng mga suspected dengue cases noong nakaraang taon na umabot lamang sa 1,170. At noong nakaraang taon nga ay may naitala tayong 9 na nasawi dahil sa sakit na dengue at 6 naman ngayong taon. Yan muna ang latest mula mismo dito sa Pangasinan Provincial Hospital. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Pinagbabaril ng mga di pa nakikilalang salarin ang barangay chairman ng Ilocanos Norte kasama ang pamangkin at live-in partner nito sa mismong loob ng kanilang bahay sa San Fernando City, La Union. Nasawi si barangay chairman Odi Flores at ang pamangkin nitong si Medelito Flores. Inoobserbahan sa ospital ang live-in partner ng kapitan na si Reynalyn Munar. Kalibre 45 baril ang ginamit ng mga suspect sa krimen. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kinalaman sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Dabag alamang sumuko kamakailan ang 3 biktima kasama ang ilang kaanak sa PNP dahil sa pagkakasangkot nila sa kalakalan ng illegal na droga. Kapitan Flores, number 1 po siya sa San Fernando. Sa drug top 10 natin siya. Number 1 sa top 10 natin. Si Reynalyn yung living partner niya, top 8 po siya dito sa City of San Fernando.
Salpukan ng Dagupan City Police Mobile at isang kotse na huli kam. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makikitang maayos na binabaybay ng mobile ng Dagupan PNP ang kahabaan ng Barangay Tonton sa Lingayen, Pangasinan. Nang ilang saglit lang, bumangga ito sa kasalubong na puting kotse. Sugatan ng 4 na pulis na sakay ng mobile na sina SPO2 Edwin Lambert Ramos, SPO2 Ernesto Salvador at PO2 Conrado Borja at ang nagmaneho na si PO3 Noel Rodriguez. Sugatan din ang driver ng puting kotse na si Noli Dominguez. Makikitang unang inilabas sa police mobile ang driver nito. Maya-maya pa, dumating ang ambulansya at dito na isa-isang isinakay ang mga biktima. Nangyari yung aksidente kahapon ng 12:49. Nabalita lang namin na may nag-accident daw doon sa may Lipsong Road, kaya tinignan namin sa CCTV. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng kotse, kaya hindi nito napansin ang parating na police mobile. Then nalamalayan na lang nung driver ng Mitsubishi na bumangga siya dahil kinuha niya yung lane ng patrol. Ayon sa pulisya, inako ni Dominguez ang lahat ng gastusin sa pagpagamot ng mga sugatang pulis at maging ang pag-aayos sa police mobile. Heavy yung damage nila. In fact, yung mobile car, laki-laki rin ang damage. Ganon din sa Mitsubishi, basag din yung front windshield, bumper, sira rin lahat. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Balasahan ng mga hepe ng pulisya sa Pangasinan sinimulan na ngayong araw. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine! TJ, sa datos ng Pangasinan, TPO aabot sa 95% ang bilang ng mga hepe ng pulisya na maapektuhan ng balasahan dito nga sa probinsya na sinimulan na ngayong araw. Sinimulan epektibo ngayong araw ang balasahan sa hanay ng mga hepe ng pulisya sa Pangasinan. Ayon sa officer in charge ng Pangasinan TPO, maraming hepe ng pulisya ang tatamaan ng balasahan. Epekto umano ito ng mass promotion ng mga pulis noong nakaraang buwan. Maraming na-promote. So, they are already overranked doon sa kanilang pwesto. So, they have to be transferred elsewhere. Pwedeng yung ibang na-promote ay maghepe ng pang-chief inspector na bayan o yung iba naman ay magiging deputy ng isang mas malaking istasyon. Kabilang din sa mga magpapalit ng hepe ng pulisya ang mga lugar kung saan overstaying na ang chief of police, gaya sa Dagupan City at Urdaneta City. Bukas, isasagawa ang turnover ceremony sa Dagupan City PNP. Papalitan ni Police Superintendent Neil Miro si Police Superintendent Christopher Abrahano. So they have to be replaced as part of the standard operating procedure ng PNP. Sa kabila ng malawakang balasahan ng mga hepe ng pulisya, tiniyak naman ng Pangasinan TPO na hindi maapektuhan ang kampanya nila kontra illegal na droga. Bagay na ginatuwa ng ilang Pangasinense. Pagdating naman sa campaign against illegal drugs, hindi naman siguro magkaka-apekto yun sa pagkaroon ng balasahan. Okay lang yun para makon mga lukul ko dyan. Maayos naman yung ginagawa nila. Oo, maayos. DJ, matatandaan na may mandate ang PNP noon na kapag hindi nagpe-perform ng maayos ang isang hepe ng pulisya kontra nga sa illegal na droga, ito yung kampanya nga ng PNP ay nakatakdang ilipat sa ibang lugar yung COP. Pero ayon sa pamunuan ng Pangasinan TPO, hindi yun ang dahilan kung bakit nagkaroon o magkakaroon ng malawakang balasahan sa hanay ng mga kapulisan dito nga yan sa probinsya. Dahil kung tutuusin daw, lahat ng mga hepe ng pulisya dito sa Pangasinan ay nagpe-perform ng maayos kung ang pag-uusap natin ay ang usapin ng kampanya kontra sa iligal na droga. Sa katunayan ay masasabi daw na napakataas ng grado ng mga chief of police sa Pangasinan kaugnay doon sa kanilang mga strategiya na pinapatupad para nga sa pagsugpo sa illegal na droga. Pero dalawa lang na bagay ang dahilan kung bakit merong balasahan. Una dyan, yung mass promotion ng mga pulisya at pangalawa dito ay ang overstaying ng mga pulis. Si Jay? Kahit sino man ang upong hepe ng pulisya, basta gawin ng tama, walang problema. Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Samantala, mandatory drug testing sa mga opisyal ng barangay isinagawa sa Villasis, Pangasinan. May ulat si Michael Season. Tuloy-tuloy ang kampanya ng otoridad para masawata ang iligal na droga. Sa bayan ng Villasis, Pangasinan, nasa mahigit 300 ng mga sumukong drug personalities nitong nakaraang buwan.
Iba't ibang intervention programs daw ang inilatag ng pulisya para hindi na sila bumalik sa transaksyon ng illegal na droga. Pwede tayong magbigay ng medical intervention through Municipal Health Office na member ng MADAC, yung Cash for Work. Pwede tayong magbigay dyan ng trabaho. Pwede natin silang tulungan sa pag-aaral, yung mga gustong mag-aral pa. Katuwang ang Pangasinan Police Provincial Office. Target naman ng LGU na linisin ang hari ng opisyal ng mga barangay sa bayan. Kaya't isang drug symposium at random drug testing ang kanilang isinagawa. Alinsunod ito sa Oplan Digong. O droga'y iwasang ganap upang bansay mapayapang ganap. Disseminate yung problema sa drugs. Alam naman ng tao, pero importante yung digdigin mo. Para sa ganon, siyempre, yung ating planong ma-eradicate yung ating drug problem, siyempre, masolve natin. Yung mga LGU, employees, mga nasa government dito sa Pangasinan, mag-undergo sila ng drug test to show na as an example na tayo sa gobyerno ay hindi tayo involved sa illegal drugs. Sa pamamagitan daw ng naturang programa, magsisilbing halimbawa ang mga opisyal ng barangay sa kanilang mga nasasakupan. To set examples, pero para sa amin dahil alam naman namin na hindi kami gumagamit, okay lang po sa amin itong random drug test. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement, mga kapuso. Magkakahiwalay ni scheduled power interruption ang mararanasan sa ilang bahagi ng Urdaneta City bukas, August 3. Mawawala ng supply ng kuryente sa bahaging Teachersville Subdivision sa barangay Mabalugbog mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman sa barangay Kamalang, Riverside. Mahigit 150 na pamilya na nabiktima ng mga nagdaang bagyo nung nakaraang taon na bigyan ng libreng pabahay mula sa DSWD. Good news sa TV, Michael Season. Ipinagkaloob na ng Department of Social Welfare and Development Office ang 150 housing units na bahagi ng kanilang Core Shelter Assistance Program sa Barangay San Pedro West, Rosales, Pangasinan. Una raw kinonsidera ng DSWD ang mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at walang kakayahan para makapagtayo ng panibagong bahay. May lawak na 20 square meters at nagkakahalaga ang kada unit ng 70,000 pesos. Dahil responsibilidad ng gobyerno ang mga needs at kailanganin natin lahat. Dahil lahat tayo ay nagbabayad ng ating buwis. At yung buwis na yan ay dapat maibalik sa atin sa pamamaraan ng mga iba't ibang serbisyo. Katuwang ng DSWD, ang LGU na siyang nag-donate ng 4 na hektaryang lupain na siyang pinagtayuan ng Core Shelters. Isa lamang ang pamilya ni Nanay Teresita sa beneficiaries ng naturang proyekto. Nasira ang kanilang tahanan sa kasagsagan ng bagyong Pepeng noong 2009 at pansamantalang nakitira sa mga kamag-anak. Kalilipat lang nila nitong Hunyo at nag-umpisa na ring magnegosyo para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa amin. At nabigyan din kami ng bahay. Bukod sa housing unit, nagbigay din ng DSWD ng 10 daycare centers sa 10 barangay sa bayan. Ito mangyayari mo lang ang tumulong kayo. Dahil ang proyekto ito ay hindi naman pera namin, hindi naman pera ng gobyerno, pera ninyo ito at tamang ibalik sa inyo. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Hubad na bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Alfie Tulagan. Isang bangkay na hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nakita na isang magsasaka ang bangkay na tanging brief lang ang saplot sa katawan pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Duguan ito, pero inaalam pa sa autopsy report kung may saksak o tama ito ng bala ng baril sa katawan. Basically, nakahilata nakapan tapos may dugo, tapos naka-brief lang siya. So, nung in-inspect, nung pinrocess yung crime scene, may natagpuan doon na 4 na sachet na hinihingalong siya buo. Isang karatula naman ang iniwan sa tabi ng bangkay. Bawal na ang mga pusher, huwag tularan. Wala pang 24 oras na nasawi ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan nito. Isolated lang case lang to kasi bagong case lang to na iimbestigahan namin yung found palabas na yan. So
So, kailangan mag-dig deeper kami dito sa investigation na to at may karatula. Tingnan natin paano natin may limit kung Samantala sa bayan din ng Mangaldan, 2 drug personality ang nahuli sa magkahiwalay na buy-bust operation. Kinilala ang mga suspect na sina Julius Pagal at Jonathan Maramba na dati nang sumuko sa otoridad bilang drug user. Hindi yung pag-ibig na pinili yung tumagamit lang. Napuputusan po ako na bibigay yung hindi ko alam. Parang bulgahin po na kuya. Tapos ang ilang mas hindi ko alam na nakacheck up na pala. Ako yung nadali yung lang po sa akin. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. Matapos manalasa ang bagyong Karina, sunog naman ang naminsala sa 3 pamilya na nakatira sa magkakadikit na bahay sa Lawag City, Ilocos Norte. Sumiklab daw ang apoy nang maibalik ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Ayon sa mga nasunugan, bigla na lang daw may pumutok sa ikalawang palapag ng bahay at sumiklab ang apoy. Mabilis naman kumalat ang apoy at naabot ang mga gamit. Wala namang nasugatan sa insidente. Ayon sa BFP, posibleng nagka-short circuit nang biglang bumalik ang linya ng kuryente matapos makumpuni ang mga sirang poste dahil sa pananalasa ng bagyo. Kita tayo ng mga putol-putol na parte ng mga electrical connection. So ito may mga round bits din, indikasyon ng short circuit. Kasabay ng pinalakas na kampanya kontra illegal na droga, pagpapaigting ng police visibility sa mga paaralan, hiniling ng ilang schools division office sa pulisya. May ulat sa Alfie Tulagan. Humihiling ang Department of Education na mas maigting na police visibility sa mga paaralan sa gitna ng pinatinding kampanya kontra illegal na droga. May kaunti pa ang bakasi ang DepEd baka maging target ng mga pusher, ang mga estudyante. We are so concerned on those surrenderies. Maybe the pushers will turn into the schools. Yun lang ang pinoproblema natin. Baka sa schools na sila pumunta kasi wala na silang mabentahan. Humiling din ng DepEd na maging diskreto, hindi lantaran sa pagtukoy ang mga otoridad ng mga umano'y kabilang sa listahan ng mga user at pusher, lalo na kung sila estudyante. Of course, if there are students who are involved in child, maybe they can do the surrendering in the barangay, not in the school. And we would like to appeal to the PNP and to the barangay officials that police visibility will be enforced in the schools. Wala namang aktual na datos ang pulisya kung ilan ang mga estudyanteng kabilang sa watch list. Pero pagdating sa police visibility, ginagawa na ito ng pulisya at lalo pa raw paiigtingin. Kung ang ilan ang estudyante, wala pa tayong doon. Pero may mga surrenderies na mga estudyante. Mostly naman ay above 17. 17 pa lang yung nakita kong pinakabata. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. Iba pang anunsyo publiko, tunghayan sa report. 2 oras na mawawala ng kuryente sa bahaging Barangay San Roque, Block 4, 5, 6A at 6B sa Tarlac City mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga bukas, August 3. Ito yung pangbigyang daan ang gagawing pagsasaayos ng Tarlac Electric Incorporated. Siyam na katao, kabilang ang drug den operator, timbog sa operasyon ng otoridad sa San Manuel, Pangasinan. Nakatutok si GMA News stringer Mick Alhambra. Timbog sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsamang puwersa ng PDEA Region 1, CIDG Pangasinan at PNP ang siyam na hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Barangay Giset Norte, San Manuel, Pangasinan. Nakilala ang mga suspect na sina Rosenia Punod, isa sa mga priority target list ng pulisya dahil sa pag-ooperate ng drug den. Maging sina Nasef Bulao at Roselyn Bulao na nasa priority target list din ng pulisya. Kasama rin sa mga naaresto sina Norodin Ampaso, Siti Pantao, Norhata Ibrahim, Anida Ampaso, Fahad Sultan at Junaira Bulao. It is one compound. Actually, yung ating mga operatiba na receive na itong information na ito na sila yung mga distributor ng shabu dito sa Pangasinan at the same time doon sa mga drug dens. Nakuha sa mga sospek ang mahigit 20 pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia.
Itinanggi naman ng dalawa sa mga sospek na may kinalaman sila sa operasyon ng drug den at pagtutulak ng illegal na droga. Sir, parang invite lang itong ginawa sa amin po. Wala po naman kaming ano dyan eh. Kalam-alam eh. Wala. So, bakit kayo na? Hindi ko nga alam eh, sir. Kami, mga vendors lang po kami. Wala na akong masasabi sa nangyari niya. Kasi akong kaalam-alam doon sa nangyari. Hindi ko nga alam kung bakit kami dinala rito. Nasa kustodiya ngayon ng PIDEA Region 1 ang mga sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Vic Alhambra, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang construction worker dumulog sa Dole Central Field Office para ireklamo ang kanilang contractor. Sundan sa ulat. Bigla ang tinanggal sa trabaho at hindi raw binayaran sa kanilang mga serbisyo. Ilan lang ito sa mga reklamo ng 10 construction worker na dumulog sa Department of Labor and Employment Field Office sa Dagupan City, Pangasinan. Pumiling sila na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Wala po, hindi po nila inulugan. Bali kami rito eh, taon na po yung serbisyo namin sa kumpanyang to eh. Wala man lang sabi-sabi na bigla na lang kaming tinanggal. Masama rin ang loob nila dahil hindi sila nakapaghanda para maghanap ng panibagong trabaho. Wala pong binigay na ultimatum kaya hindi po kami nakapaghanda. Ngayon, wala kaming trabaho, tambay. Pero makikipag-ugnayan pa ang Dole sa nirereklamong kontraktor para sa unang pag-uusap. Kung hindi sila magkakasundo, sa kauusad sa pagsasampa ng kaso. Sa tala ng Dole, Pangasinan, aabot sa 120 na iba't ibang reklamo ang natatanggap nila mula sa mga empleyado kada taon. Samantala, masihigpitan ng monitoring ng Dole sa mga kumpanya nagpapatupad ng ENDO o End of Contract, sangayon sa utos ng Pangulong Duterte ukol sa kontraktualisasyon. Kasi yung ENDO na sinasabi natin is they are trying to avoid the 6 months. Okay. So, pag kasi in excess of 1 day or 6 months, dapat you are deemed regular. Okay. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Atin lang tunghayan ng mga nanalo ng 1 milyon sa Kapuso Milyonaryo promo ng GMA. Inannounce na mga bagong Kapuso Milyonaryo. May mga nanalo mula sa Luzon. Sila ay sina Marcela Manikdem mula Pangasinan, Lisa Pumalbal ng Cagayan at Aurita Siklat ng Rizal. Narito naman ang mga nanalo at bagong milyonaryo mula Visayas at Mindanao. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faith Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! Mahigit 150 na pamilya na nabiktima ng mga nagdaang bagyo nung nakaraang taon, nabigyan ng libreng pabahay mula sa DSWD. Good news sa TD Michael Season. Ipinagkaloob na ng Department of Social Welfare and Development Office ang 150 housing units na bahagi ng kanilang For Shelter Assistance Program sa Barangay San Pedro West, Rosales, Pangasinan. Una raw kinonsidera ng DSWD ang mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at walang kakayahan para makapagtayo ng panibagong bahay. May lawak na 20 square meters at nagkakahalaga ang kada unit ng 70,000 pesos. Dahil responsibilidad ng gobyerno ang mga needs at kailanganin natin lahat dahil lahat tayo ay nagbabayad ng ating buwis at yung buwis na yan ay dapat maibalik sa atin sa pamamaraan ng mga iba't ibang serbisyo. Katuwang ng DSWD ang LGU na siyang nag-donate ng 4 na hektaryang lupain na siyang pinagtayuan ng For Shelters. Isa lamang ang pamilya ni Nanay Teresita sa beneficiaries ng naturang proyekto. Nasira ang kanilang tahanan
sa kasagsagan ng bagyong Pepeng noong 2009 at pansamantalang nakitira sa mga kamag-anak. Kalilipat lang nila nitong Hunyo at nag-umpisa na ring magnegosyo para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa amin at nabigyan din kami ng bahay. Bukod sa housing unit, nagbigay din ng DSWD ng 10 daycare centers sa 10 barangay sa bayan. Ito mangyayari ko lang ang tumulong kayo. Dahil ang proyektong ito ay hindi naman pera namin, hindi naman pera ng gobyerno, pera ninyo ito at dapat-tamang ipatin sa inyo. Michael Season naghahatid ng Balitang Amyanan. Hubad na bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Alfie Tulagan. Isang bangkay na hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nakita na isang magsasaka ang bangkay na tanging brief lang ang saplot sa katawan pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Duguan ito, pero inaalam pa sa autopsy report kung may saksak o tama ito ng bala ng baril sa katawan. Basically, nakahilata nakapal tapos may dugo, tapos naka-brief lang siya. So, nung in-inspect, nung pinrocess yung crime scene, may natagpuan doon na 4 na sachet na hinihingalong shabu. Isang karatula naman ang iniwan sa tabi ng bangkay. Bawal na ang mga pusher, huwag tularan. Wala pang 24 oras na nasawi ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan nito. Isolated lang case lang to kasi bagong case lang to na iimbestigahan namin yung found palabas na yan. So, kailangan mag-dig deeper kami dito sa investigation na to at may karatula. Tingnan natin paano natin may limit kung Samantala sa bayan din ng Mangaldan, 2 drug personality ang nahuli sa magkahiwalay na buy-bust operation. Kinilala ang mga suspect na sina Julius Pagal at Jonathan Maramba na dati nang sumuko sa otoridad bilang drug user. Hindi ako hindi ng pagiging na pinili yung tumagamit lang. Napuputusan po ako na ibigay yung hindi ko alam. Parang bulgahin ko na kuya. Tapos ako lang po, hindi ko alam na nakacheck up na pala. Ako yung nadali yung lang po sa akin. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Matapos manalasa ang bagyong Karina, sunog naman ang naminsala sa 3 pamilya na nakatira sa magkakadikit na bahay sa Lawag City, Ilocos Norte. Sumiklab daw ang apoy nang maibalik ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Ayon lang sa larin ang barangay chairman ng Ilocanos Norte, kasama ang pamangkin at live-in partner nito sa mismong loob ng kanilang bahay sa San Fernando City, La Union. Nasawi si barangay chairman Odi Flores at ang pamangkin nitong si Medelito Flores. Inoobserbahan sa ospital ang live-in partner ng kapitan na si Reynalyn Munar. Kalibre 45 baril ang ginamit ng mga suspect sa krimen. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kinalaman sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Dabag alamang sumuko kamakailan ang 3 biktima kasama ang ilang kaanak sa PNP dahil sa pagkakasangkot nila sa kalakalan ng illegal na droga. Kapitan Flores, number 1 po siya sa sa San Fernando. Sa drug top 10 natin siya. Number 1 sa top 10 natin. Si Reynalyn yung living partner niya, top 8 po siya dito sa City of San Fernando. Salpukan ng Dagupan City Police Mobile at isang kotse na huli kam, nag-aalerto si Jasmine Gabriel. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makikitang maayos na binabaybay ng mobile ng Dagupan PNP ang kahabaan ng Barangay Tonton sa Lingayen, Pangasinan. Nang ilang saglit lang, bumangga ito sa kasalubong na puting kotse. Sugatan ng 4 na pulis na sakay ng mobile na sina SPO2 Edwin Lambert Ramos, SPO2 Ernesto Salvador at PO2 Conrado Borja at ang nagmaneho na si PO3 Noel Rodriguez. Sugatan din ang driver ng puting kotse na si Noli Dominguez. Makikitang unang inilabas sa police mobile ang driver nito. Maya-maya pa, dumating ang ambulansya at dito na isa-isang isinakay ang mga biktima. Nangyari yung aksidente kahapon ng 12:49. Nabalita lang namin na may nag-accident daw doon sa may Lipsong Road, kaya tininan namin sa CCTV. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng kotse
kaya hindi nito napansin ang parating na police mobile. Then nalamalayan na lang nung driver ng Mitsubishi na bumangga siya dahil kinuha niya yung lane ng patrol. Ayon sa pulisya, inako ni Dominguez ang lahat ng gastusin sa pagpagamot ng mga sugatang pulis at maging ang pag-aayos sa police mobile. Heavy yung damage nila. In fact, yung mobile car, laki-laki rin ang damage. Ganon din sa Mitsubishi, basag din yung front windshield, bumper, sira rin lahat. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Balasahan ng mga hepe ng pulisya sa Pangasinan sinimulan na ngayong araw. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine! TJ, sa datos ng Pangasinan TPO, aabot sa 95% ang bilang ng mga hepe ng pulisya na maapektuhan ng balasahan dito nga sa probinsya na sinimulan na ngayong araw. Sinimulan epektibo ngayong araw ang balasahan sa hanay ng mga hepe ng pulisya sa Pangasinan. Ayon sa officer in charge ng Pangasinan TPO, maraming hepe ng pulisya ang tatamaan ng balasahan. Epekto umano ito ng mass promotion ng mga pulis noong nakaraang buwan. Maraming na-promote. So, they are already overranked doon sa kanilang pwesto. So, they have to be transferred elsewhere. Pwedeng yung ibang na-promote ay maghepe ng pang-chief inspector na bayan o yung iba naman ay magiging deputy ng isang mas malaking istasyon. Kabilang din sa mga magpapalit ng hepe ng pulisya ang mga lugar kung saan overstaying na ang chief of police, gaya sa Dagupan City at Urdaneta City. Bukas, isasagawa ang turnover ceremony sa Dagupan City PNP. Papalitan ni Police Superintendent Neil Miro si Police Superintendent Christopher Abrahano. So they have to be replaced as part of the... Sa mga nasunugan, bigla na lang daw may pumutok sa ikalawang palapag ng bahay at sumiklab ang apoy. Mabilis umanong kumalat ang apoy at naabok ang mga gamit. Wala namang nasugatan sa insidente. Ayon sa BFP, posibleng nagka-short circuit nang biglang bumalik ang linya ng kuryente matapos makumpuni ang mga sirang poste dahil sa pananalasa ng bagyo. Kita tayo ng mga putol-putol na parte ng mga electrical connection. So ito may mga round bits din, indikasyon ng short circuit. Kasabay ng pinalakas na kampanya kontra illegal na droga, pagpapaigting ng police visibility sa mga paaralan, hiniling ng ilang schools division office sa pulisya. May ulat sa Alfie Tulagan. Humihiling ang Department of Education na mas maigting na police visibility sa mga paaralan sa gitna ng pinatinding kampanya kontra illegal na droga. May kaunti pa ang bakasi ang DepEd, baka maging target ng mga pusher ang mga estudyante. We are so concerned on those surrenderies. Maybe the pushers will turn into the schools. Yun lang ang pinoproblema natin. Baka sa schools na sila pumunta kasi wala na silang mabentahan. Pumiling din ng DepEd na maging diskreto, hindi lantaran sa pagtukoy ang mga otoridad ng mga umano'y kabilang sa listahan ng mga user at pusher, lalo na kung sila estudyante. Of course, if there are students who are involved in child, maybe they can do the surrendering in the barangay, not in the school. And we would like to appeal to the PNP and to the barangay officials that police visibility will be enforced in the schools. Wala namang aktual na datos ang pulisya kung ilan ang mga estudyanteng kabilang sa watch list. Pero pagdating sa police visibility, ginagawa na ito ng pulisya at lalo pa raw paiigtingin. Kung ang ilan ang estudyante, wala pa tayong doon. Pero may mga surrenderies na mga estudyante. Mostly naman ay above 17. 17 pa lang yung nakita kong bata. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Iba pang anunsyo publiko, tunghayan sa report. 2 oras na mawawala ng kuryente sa bahaging Barangay San Roque, Block 4, 5, 6A at 6B sa Tarlac City mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga bukas, August 3. Ito yung pangbigyang daan ang gagawing pagsasaayos ng Tarlac Electric Incorporated. Siyam na katao, kabilang ang drug den operator, timbog sa operasyon ng otoridad sa San Manuel, Pangasinan. Nakatutok si GMA News stringer Mick Alhambra. Timbog sa isinagawang bypass operation ng pinagsamang puwersa ng PDEA Region 1, CIDG Pangasinan at PNP ang siyam na hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Barangay Giset Norte, San Manuel, Pangasinan.
Nakilalang mga suspect na sina Rosenia Punod, isa sa mga priority target list ng pulisya dahil sa pag-ooperate ng drug den. Maging sina Nasef Bulao at Roslyn Bulao na nasa priority target list din ng pulisya. Kasama rin sa mga naaresto sina Norodin Ampaso, Siti Pantao, Norhata Ibrahim, Anida Ampaso, Fahad Sultan at Junaira Bulao. It is one compound, actually, yung ating mga operatiba na receive na itong information na ito na sila yung mga distributor ng shabu dito sa Pangasinan, at the same time doon sa mga drug dens. Nakuha sa mga sospek ang mahigit 20 pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Itinanggi naman ng dalawa sa mga sospek na may kinalaman sila sa operasyon ng drug den at Pamilya na nabiktima ng nagdaang bagyo noong nakaraang taon, nabigyan ng libreng pabahay. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Patuloy umanong dumarami ang kaso ng suspected dengue sa Pangasinan Provincial Hospital. Kaya ang hospital bed, nagkukulang. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, napapadalas na itong pag-ulan kaya laging dapat natin bantayan ang ating kalusugan lalo na sa sakit na dengue. Dito sa PPH ay umabot ang sa mahigit 200 yung bilang ng mga naitatalang kaso ng suspected dengue ngayong taon. 3 araw nang nakakonfine sa Pangasinan Provincial Hospital ang 15 anyos na si Marvin Cayabyab na hinihinalang tinamaan ng sakit na dengue. Ayon kay Aling Leonarda, ilang araw na nilagnat ang anak at ayon sa doktor na sumuri rito, bigla raw bumaba ang platelet counts ni Marvin. Sa bahay siguro, sa school, ganun. Pumapasok, sir. Isa lang si Marvin sa mga dumaraming suspected dengue patients na naitatala ng PPH. Base sa August 1, 2016 monitoring ng PPH, nasa 32 suspected dengue cases ang kanilang naitala. Talagang sudden influx itong weekend ang mga dengue cases natin na suspect, no? Pero suspect dahil wala pa yung mga confirmation. Pero sa manifestations pa lang, na nakikita namin, 70% is leading to diagnosis of dengue. Dahil sa dami ng mga pasyente, nagkukulang na rin ang mga hospital beds sa PPH. Ang ilang pasyente, nasa hallway na ng ospital. Wala kami malaking magastos, kaya dito kami napag-meet. Kaya doon sa time na tumawag na ako ng support sa monoblock beds. At kung makikita mo yung hospital namin, lang just nasa daan na sila sa ports. Kaya parang na kami mga refugee camp karo. Although, ginagawa namin ng paraan. Patuloy ang paalala ng health authorities sa publiko na panatilihin ang malinis na kapaligiran at malakas na resistensya para makaiwas sa dengue at anumang sakit ngayong tag-ulan. Sana kung nakita nila na mayroong lagnat yung anak nila, tapos may history na doon sa lugar nila ay may dengue, dalhin nila kaagad yung pasyente na sa pinakamalapit na hospital o health center. CJ, andito tayo ngayon sa may Pedro Ward ng Pangasinan Provincial Hospital at kung mapapansin mo, may mga pasyente tayo nakikita sa ating likuran. Pero linawin lang natin na hindi lahat yan mga suspected dengue cases. Mga dalawa lang dyan yung nakikita mo sa ating likuran, yung may kaso ng suspected dengue at inaalam pa nga sa pamamagitan ng iba't ibang mga test. Sa tala naman na nakuha natin sa Pangasinan Provincial Health Office sa buong Pangasinan ay nakapagtala ng 1,284 na bilang ng mga suspected dengue cases sa buong Pangasinan mula dyan noong January hanggang August 1, 2016. Mas mababa yan actually doon sa naitalang bilang ng mga suspected dengue cases noong nakaraang taon na umabot lamang sa 1,170. At noong nakaraang taon nga ay may naitala tayong 9 na nasawi dahil sa sakit na dengue at 6 naman ngayong taon. Yan muna ang latest mula mismo dito sa Pangasinan Provincial Hospital. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Pinagbabaril ng mga di pa nakikilala. Standard operating procedure ng PNP.
Sa kabila ng malawakang balasahan ng mga hepe ng pulisya, tiniyak naman ng Pangasinan TPO na hindi maapektuhan ang kampanya nila kontra illegal na droga. Bagay na ginatuwa ng ilang Pangasinense. Pagdating naman sa campaign against illegal drugs, hindi naman siguro magkaka-apekto yun sa pagkaroon ng balasahan. Okay lang yun para makon mga lukul ko dyan. Maayos naman yung ginagawa nila. Oo, maayos. DJ, matatandaan na may mandate ang PNP noon na kapag hindi nagpe-perform ng maayos ang isang hepe ng pulisya kontra nga sa illegal na droga, ito yung kampanya nga ng PNP ay nakatakdang ilipat sa ibang lugar yung COP. Pero ayon sa pamunuan ng Pangasinan TPO, hindi yun ang dahilan kung bakit nagkaroon o magkakaroon ng malawakang balasahan sa hanay ng mga kapulisan dito nga yan sa probinsya. Dahil kung tutuusin daw, lahat ng mga hepe ng pulisya dito sa Pangasinan ay nagpe-perform ng maayos kung ang pag-uusap natin ay ang usapin ng kampanya kontra sa iligal na droga. Sa katunayan ay masasabi daw na napakataas ng grado ng mga civil police sa Pangasinan kaugnay dun sa kanilang mga strategiya na pinapatupad para nga sa pagsugpo sa illegal na droga. Pero dalawa lang na bagay ang dahilan kung bakit merong balasahan. Una dyan, yung mass promotion ng mga pulisya at pangalawa dito ay ang overstaying ng mga pulis. Si Jay? Kahit sino man ang upong hepe ng pulisya, basta gawin ang tama, walang problema. Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Samantala, mandatory drug testing sa mga opisyal ng barangay isinagawa sa Villasis, Pangasinan. May ulat si Michael Season. Tuloy-tuloy ang kampanya ng otoridad para masawata ang iligal na droga. Sa bayan ng Villasis, Pangasinan, nasa mahigit 300 ng mga sumukong drug personalities nitong nakaraang buwan. Iba't ibang intervention programs daw ang inilatag ng pulisya para hindi na sila bumalik sa transaksyon ng illegal na droga. Pwede tayong magbigay ng medical intervention through Municipal Health Office na member ng MADAC, yung cash for work. Pwede tayong magbigay dyan ng trabaho. Pwede natin silang tulungan sa pag-aaral, yung mga gustong mag-aral pa. Katuwang ang Pangasinan Police Provincial Office. Target naman ng LGU na linisin ang hali ng opisyal ng mga barangay sa bayan. Kaya't isang drug symposium at random drug testing ang kanilang isinagawa. Alinsunod ito sa Oplan Digong. O droga'y iwasang ganap upang bansay mapayapang ganap. Disseminate yung problema sa drugs. Alam naman ng tao, pero importante yung digdigin mo. Para sa ganon, siyempre yung ating planong ma-eradicate yung ating drug problem, siyempre masolve natin. Yung mga LGU, employees, mga nasa government dito sa Pangasinan, mag-undergo sila ng drug test to show na as an example na tayo sa gobyerno ay hindi tayo involved sa illegal drugs. Sa pamamagitan daw ng naturang programa, magsisilbing halimbawa ang mga opisyal ng barangay sa kanilang mga nasasakupan. To set examples, pero para sa amin dahil alam naman namin na hindi kami gumagamit, okay lang po sa amin itong random drug test. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement, mga kapuso. Magkakahiwalay ni scheduled power interruption ang malaranasan sa ilang bahagi ng Urdaneta City bukas, August 3. Mawawala ng supply ng kuryente sa bahaging Teachersville Subdivision sa barangay Mabanugbog mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman sa barangay Kamalang, Riverside.